Sa mundo ng tennis, bihirang mangyari na ang isang batang player ay bigla na lang titingalain ng mga higante sa loob ng napakaikling panahon. Pero ito mismo ang ginagawa ngayon ng ating pambato na si Alex Eala sa Dubai Duty Free Tennis Championships. Isipin ninyo, hindi lang siya basta inimbitahan doon para makilahok, kundi sinalubong siya ng may sobrang laking respeto na parang isa na siyang veteranong kampeon. Maraming fans ng WTA ang hindi makapaniwala dahil sa bilis ng kanyang pag-akyat sa ranking at sa husay na ipinapakita niya laban sa mga pinakamagagaling na players sa planeta. Ngayong 20 taong gulang na siya, hindi na lang siya basta pambato ng Pilipinas dahil isa na siyang seryosong banta sa mga top players ng mundo. Pero ang malaking tanong na gustong malaman ng lahat ay ito: paano nga ba nagawa ng isang Filipina na gulatin ang buong tennis world sa loob lang ng isang taon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Pag-usapan muna natin ang bigat ng kompetisyon na kinakaharap niya ngayon sa Dubai. Hindi ito basta-bastang laro dahil halos lahat ng pinakamagaling sa mundo ay nandoon para lumaban. Sa katunayan, 18 sa top 20 players sa buong mundo ang kasali sa draw. Nariyan ang world number 1 na si Aryna Sabalenka at ang reigning Australian Open champion na si Elena Rybakina. Noong nakaraang taon, marahil ay tinitingnan lang si Alex bilang isang batang player na sumusubok palang mahanap ang kanyang pwesto. Pero sa tournament na ito sa Dubai, kasama na siya sa mga pangunahing usap-usapan ng mga analysts at mga fans. Iba na ang tingin sa kanya ngayon dahil napatunayan na niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga player na dati ay pinapanood lang niya sa telebisyon. Kung titingnan natin ang nakalipas na 12 buwan, talagang mapapanganga ka sa itinalon ng kanyang career. Noong isang taon, nasa rank 139 lang si Alex sa buong mundo. Para sa isang professional player, napakahirap makaalis sa ganitong posisyon dahil kailangan mong manalo ng sunod-sunod sa maliliit na tournament para lang makaakyat. Pero si Alex parang hindi napagod dahil ngayon ay pasok na siya sa top 40 ng mundo. Halos 100 ranking spots ang nilagpasan niya sa loob lang ng isang taon. Ito ang dahilan kung bakit shock na shock ang mga fans dahil ang ganitong bilis ng pag-akyat ay madalas na nakikita lang natin sa mga legendary players. Hindi ito nakuha sa swerte lang dahil bawat laro niya ay pinaghandaan niya ng husto. Kahit na nagkaroon siya ng kaunting balakid noong nakaraang linggo sa Qatar Open kung saan natalo siya laban kay Teresa Valentova, hindi nito nabura ang katotohanan na ang direksyon ng kanyang career ay pataas. Sa tennis, hindi mo naman talaga maipanalo ang lahat ng laban, pero ang mahalaga ay ang consistency mo sa bawat tournament. At sa huling 3 laro ni Alex, naging napaka-solid ng kanyang performance. Nakapasok siya sa semifinals sa New Zealand, naging quarterfinalist sa Manila sa harap ng mga Pinoy fans, at nakuha rin ang quarterfinals sa Abu Dhabi. Ang mga resulta na ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na puntos at kumpiyansa para harapin ang mga bigating kalaban sa Dubai. Ang husay na ipinapakita ni Alex Eala ay hindi lang basta swerte o bugso ng damdamin. Sa katunayan, ang kanyang pagiging consistent sa bawat laro ang tunay na naghihiwalay sa kanya sa ibang mga players na mabilis ding sumikat pero mabilis ding nawawala sa eksena. Alam niyo ba na ang katatagan ng loob ni Alex ang isa sa pinakamalaking sandata niya ngayon? Pagkatapos ng kanyang naging laban sa Doha, nag-post siya sa social media para magpasalamat sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Sa halip na maghanap ng dahilan o magpakita ng pait sa pagkatalo, pinili niyang maging positibo at lalong maging determinado. Ang ganitong klaseng pag-iisip o emotional maturity ay bihirang makita sa isang player na 20 anyos pa lang. Maraming mahuhusay na atleta ang nahihirapang bumangon kapag natatalo, pero si Alex, alam na niya kung paano mag-move on at tumingin agad sa susunod na hamon. At ang hamon na iyon ay walang iba kundi ang prestihiyosong tournament sa Dubai na ginaganap na ngayon mula February 15 hanggang 21. Ang event na ito ay higit 2 dekada na sa kalendaryo ng tennis
at kilala sa pagkakaroon ng pinakamagandang pasilidad at malaking premyo. Pero hindi lang pera ang habol dito, kundi ang napakalaking ranking points na pwedeng makuha. Alam ni Alex na ang magandang performance niya rito ay pwedeng tuluyang magpabago sa takbo ng kanyang career. Hindi lang siya pumunta sa Dubai para mamasyal o para masabing nakasali lang siya. Pumunta siya doon para lumaban, para subukan ang kanyang galing laban sa mga pinakamahusay na players at para patunayan sa lahat na karapat-dapat siyang mapabilang sa kanila. Wala tayong dahilan para magduda dahil ilang beses na niyang tinalo ang mga players na akala ng marami ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung titingnan natin ang listahan ng mga nagawa niya ngayong 2025, talagang mapapabilib ka sa narating niya sa loob lang ng maikling panahon. Nakadebut siya sa main draw ng Australian Open na isa sa 4 na pinakamalaking tournament sa buong mundo. Hindi lang iyon, nanalo rin siya sa Melbourne Kooyong Classic na nagpapatunay na kaya niyang manalo kahit gaano pa kalaki ang pressure. Isipin ninyo, wala pa tayo sa kalahati ng taon pero meron na siyang semifinal at quarterfinal appearances, may titulo na sa exhibition at nasa top 40 na siya ng mundo. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng kanyang pag-akyat, hindi malayong makapasok siya sa top 20 o kahit top 50 bago matapos ang taon. Hindi ito basta pagyayabang lang, kundi ito ang sinasabi ng mga numero base sa galing na ipinapakita niya ngayon sa court. Pero higit sa mga medalya at rankings, ang mas nakakaantig sa kwento ni Alex ay ang suporta ng mga Pilipino saan man siya magpunta. Saan man siya maglaro, siguradong may mga watawat ng Pilipinas na makikita sa stands at mga kababayan nating walang sawang humiyaw para sa kanya. Ngayon pati ang Dubai ay ramdam na rin ang init ng pagsalubong sa kanya. Hindi lang siya kinuha ng mga tournament directors para magdala ng atensyon, kundi dahil alam nila na magbibigay siya ng dekalidad na laro. Pumasok si Alex sa Dubai draw hindi bilang isang wildcard o qualifier, kundi bilang isang ganap na top 40 player na pinaghirapan ng bawat puntos. Ngayon, sa tingin nyo, ito na nga ba ang simula ng pagdomina ni Alex Ayala sa buong mundo ng tennis? Isipin ninyo, libo-libo ang professional tennis players sa buong mundo na araw-araw nagsasanay at nangangarap. Pero sa libo-libong iyon, iilan lang ang nakakapasok sa top 40. Kapag nasa ganitong level ka na, hindi ka na lang basta player, kundi isa ka na sa pinakamagaling sa buong mundo. May direkta ka ng entry sa pinakamalalaking tournament at kinikilala ka na bilang isang tunay na puwersa sa court. At ang nakakamangha rito, ginagawa lahat ito ni Alex Ayala sa edad na 20 anyos pa lang. Hindi siya yung veterano na inabot ng 10 taon bago nagkaroon ng pangalan. Nagsisimula pa lang siya at ang totoo niyan, malamang ay hindi pa natin nakikita ang pinakamagaling na version ni Alex. Kung nasa top 40 na siya ngayon, ano pa kaya ang itsura ng laro niya pagdating niya ng 25 anyos? Hindi na malayo ang pangarap na maging top 10 o maging isang Grand Slam champion. Ang tagumpay na ito ay hindi bunga ng pagkakataon lang. 6 na taon ang ginugol ni Alex sa Rafa Nadal Academy sa Spain. Doon siya namulat sa kultura ng disiplina at kahusayan kasama ang mga coach na humubog sa ilan sa mga pinakamagaling na players sa kasaysayan ng sport. Ang mga gawi, ang tamang mindset at ang bagsik sa paglalaro ay itinanim sa kanya sa loob ng halos isang dekada. Nakikita na natin ngayon ang bunga ng lahat ng hirap na iyon. Noong 2022, siya ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Junior Grand Slam singles title sa US Open. Pero alam nating lahat na ang paglipat mula sa junior level patungo sa professional level ay napakahirap. Maraming sikat na junior stars ang hindi nakakayanan ang bigat ng laban sa pro circuit pero si Alex, hindi lang siya nakasabay kundi talagang namamayagpag siya ngayon. Kahit na may mga pagkatalo minsan gaya ng nangyari sa Doha, bahagi lang iyon ng kanyang pag-unlad. Sa tennis, kahit sino ay pwedeng manalo sa isang magandang araw. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo pagkatapos ng pagkatalo. Sa halip na panghinaan ng loob, nagpasalamat siya sa fans at agad na itinuon ang pansin sa Dubai. Alam ni Alex na bawat panalo niya ay dagdag na puntos at karangalan para sa bansa. Dahil napakaraming Pilipino sa Middle East,
Siguradong hindi siya mawawala ng suporta sa bawat palo niya ng bola. Sabi nga ni Alex, ang season na ito ay tungkol sa pangangarap ng malaki. At bakit nga ba hindi? Kung kaya niyang umakyat sa top 40, bakit hindi top 20 o top 10? Ipinakita na niya na hindi lang siya basta sumasali sa mga tournament, kundi nandito siya para kumuha ng tropeyo. Mula rank 139 hanggang top 40 sa loob lang ng isang taon. Isang napakalaking karangalan ito para sa ating lahat. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Sa tingin ninyo, hanggang anong rank ang kayang abutin ni Alex bago matapos ang taong ito? Kaya na ba niyang pumasok sa top 20 o baka naman may sorpresa pa siyang iuuwing malaking titulo? I-comment nyo ang inyong mga hula sa ibaba dahil siguradong exciting ang mga susunod na mangyayari sa career ng ating pambato at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.